What's up guys? Welcome muli sa aking vlog. Sabi ko naman sa inyo, magbablog na ako ulit. Talaga? Hindi sana pinabillboard mo. Pumunta nga pala ako sa bundok para kumuha ng panggatong. Alam nyo naman, piliin dapat ang Pilipinas. Napakamahal ng gaas. Obvious ba? Pero sa totoo lang, ginagawa ko talaga ito tuwing linggo at 2 sakong kahoy at umaabot na ito ng 1 linggo. Nice. Yun ay kung hindi kami gagamit ng kalan sa pamamagitan ng price gas. Pero kung gagamit kami ng kalan, siguro aabot ito ng 2 linggo. Talaga, Charmin? Tanghaling tapat nga pala ako papuntang bundok para maghanap ng panggatong. Ganon ako katapang para magpaitim. O sige, tuloy mo gusto mo. Wala pa tayo sa exciting part mga kateknik kaya kapit lang. Mabagal lang talaga ako magpatakbo ng motor. Medyo mabilis nga lang tingnan dahil sa inedit ko lang. Yabang-yabang nito. Mahirap naman kapag hindi edit yung video. Siguro abutan tayo dito ng siyam-siyam. Dadalawa na nga lang yung nanonood, lumayas pa dahil nainip sa sobrang tagal ng video. Ang daan pala na ito ay papuntang Hunan at hindi papunta sa'yo. Andito na nga pala tayo sa bagong tulay na ginagawa kaya medyo lubak-lubak talaga dito. O tingnan nyo naman, natatagtag-tagtag na yung dala ko. Yabang-yabang mo kasi. Kaya kung ikaw ay galing bumili ng itlog, dapat yung dala mong itlog ay tatago mo dapat. Lakas mo itlog mo. Dahil sa napakadelikado baka mabasag lang dito dahil lubak-lubak pa ang daan dito. Kasalukuyan kasing ginagawa ang tulay na ito kaya naman ganito ang itsura. Bibilisan ko na nga lang ang pagpapatakbo ng motor dahil sa medyo may kalayuan pa yung aking pupuntahan. Isa sa pinaka-advantage na manirahan dito sa probinsya ay kung wala kang panggatong ay mabilis ka lang makahanap ng panggatong kagaya ng gagawin ko ngayon. Dahil mas maraming mga punong kahoy na makikita natin dito. Pero hindi ibig sabihin ay putol lang tayo ng putol ng punong kahoy. Ang hahanapin natin ngayon ay yung mga sangang bumagsak na at mga patay na. Medyo mahaba-haba nga pala ang paahon ng daan na ito dahil sa bundok nga ito. Obvious ba? At sa wakas, nandito na nga pala ako sa itaas kaya nakikita ko na ang ganda ng Pilipinas. Ibigin nyo lang ang vlog ko ng wagas, sa inyo na ang kalahati ng Pilipinas. Diba sabi nyo naman piliin ang Pilipinas? Iiwanan ko na nga lang muna pala dito ang aking motor dahil sa aakyat pa ako ng bundok. Isipin nyo, nasa bundok na ako tapos aakyat pa ulit ako sa bundok. Dito guys ay kinakailangan ko na munang maglakad papunta dun sa daanan para makahanap na ako ng panggatong. Ang ganda talaga dito sa Pilipinas kahit tanghaling tapat hindi mo ramdam ang init ng sikat ng araw. Paano naman kasi nanonood ka lang ng video na ito samantalang ako dito ramdam ko ang lamig ng simoy ng hangin at maririnig pa yung huni ng mga ibon. At dito ay nagumpisa na akong mamulot ng mga sangang balina at binabali ko pa. Napakadali lang talaga dito sa probinsya na makahanap ng panggatong dahil sa marami kang makikitang layang kahoy dito kagaya nito. Mabuti na lang at dala ko ang mahiwagang espada ni Magellan na punong-puno ng kalawang. Hindi ka mamamatay sa talas ng itak na ito. Mamamatay ka talaga sa kalawang, pambihirang buhay yan. Wala pang 5 minuto pero malapit nang mapuno yung isang sako. Marami kasing layang sanga ang nakakalat dito kaya naman mabilis lang ako makakita ng panggatong. Hindi ko na nga muna pala dito ginamit ang itak ni Magellan dahil sa ginagamit ko muna ang pinagbabawal na teknik, ito yung pagkakarate. Hindi ako nagpapa-expert dito guys ha, sinabi lang to ng marites kong kapitbahay na kapag wala kang itak, gamitan mo ng judo karate combat. Pero dahil sa dala ko yung itak ni Magellan na medyo may kalawang pa nga, hindi lang medyo may kalawang kundi punong-puno ng kalawang kaya gagamitin ko na sa pagkakataon na ito. Dahil sa nakakita ako ng sanga na hindi na nakakabit sa kanyang puno, kaya naman pinutol ko na lang ito sa pamamagitan ng itak ni Magellan na punong-puno ng kalawang. Ang kagandahan dito sa probinsya ay makakatipid ka pa, maliban na lang kung tamad ka. Sa wakas, puno na yung isang sako na naman ang lalagyan ko. Wala pang 5 minuto ay puno na ang isang sako dahil napakaraming layang kahoy dito. Kagaya na lamang ng sinisibak kong kahoy ngayon na inyong nakikita.
Nakakapagod nga lang magsibak, lalong-lalo na ang itak mo ay mapurol. Mabuti na lang talaga at made in China ang itak ni Magellan na ito. At sa wakas ay malapit na rin mapuno ang isang sako na ito, kaya makakauwi na rin ako. At sa wakas guys ay napuno na rin nga pala ang 2 sako. Kaya bubuhatin ko na lang ito pababa. Medyo may kahirapan nga lang sa pagbaba dahil matiwarik ang daan. At sa wakas ay nakababa na rin ako at nandito na rin ako sa kalsada. Nakikita ko na rin ang aking motor. Dito ikakarga ko na ang mga nakuha kong kahoy. Pauwi na nga ako guys at nakikita ko na naman ang espada ni Magellan na punong-puno ng kalawang. Grabe, pinagpawisan ako ng maraming singot dun ah. Grabe, sobrang tirik talaga ng araw, sentro-sentro dahil sa tanghaling tapat nga, diba? Dito ko nga lang pala nilalagay sa harapan ko ang aking mga nadalang kahoy. Andito na naman nga pala tayo sa ginagawang tulay na hindi pa tapos hanggang ngayon. Kaya naman tagtag na tagtag talaga tayo dito. At sa wakas nga guys ay nakarating na tayo ng ligtas. Salamat naman. Kaya bubuksan ko na ang gate at ipapasok ang mga kahoy na dala ko. Makakatipid na naman tayo kahit papano. O diba piliin mo ang Pilipinas kahit mahal ang gaas.